Araw-araw, yun ang pinapasalamat ko. Tapos yung kagabi, yung fair na batch namin, i-raos naman namin ng maayos, sold out lahat ng ticket. Tapos, sinelebrate na rin doon yung mga, kasi apat kami may birthday doon eh. Gulat kami nung nagsiuwian na yung mga guests namin, mga bisita. Meron pala silang surprise party na kainan. So, yun, masaya. Hanggang pag-uwi namin, kasi hanggang 11 lang, very specific ang schedule nila City Hall. Tinuloy namin sa 456, may nag-treat na 2 tao. Dami namin. Ay, masaya. Kaya late kang nagising. Maingay yung aso ko. Hindi na ako nakakatulog ng diretso. Amen. Pero dun natin makikita na kahit yung mga kaibigan ay gift from God yan eh. Yes, amen. Gift from God ang friends. Especially sa atin, ewan ko kung sa yung mga generation ngayon, what do you call the generation now? Millennial. Millennial? Gen Z? Gen Z. Yung mga Gen Z close pa rin ang bonding nila ng high school. Parang hindi na eh. Parang, unlike dun sa mga batches natin noon, matindi ang bonding ng high school. Paramihan tayo pag alumni. Oo. Kaibigan kasi parang doon na mold karamihan ng mga buhay natin. Ang high school days natin, doon parang na mold yung pagkatao natin eh. So it is a gift from God. Sabi niya rin sa Bible, there is a friend that sticks closer than a brother. At sa buhay natin, merong kaibigan na gano'n. They stick closer than a brother. Ganda gayong kinira. Kabut ganda kinira. Amen. So, it is a gift from God. And isang pasasalamat natin, yung sabi niya, He gave us the times of our lives and the bounds of our habitation. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay natin. Sabi niya in Acts chapter 17, in-appoint ng Panginoon yung araw natin dito sa lupa. Kung hanggang kailan tayo mabubuhay, kung hanggang saan tayo makakarating, it is the Lord who appointed those things. Pero kung sinabi niya rin sa Bible kasi, merong mga bagay na pwedeng paikliin natin yung buhay na yun. At meron din mga bagay na sinabi niya pwede natin gawin para pahabain pa yung buhay na yun na itinakda niya sa atin. So nasa atin yun. To shorten the days or to lengthen our days here on earth. Ganun din, sabi niya, He appointed the bounds of our habitation. Kung hanggang saan tayo makakarating. So kung itinakda ng Panginoon na makarating ka ng US, katukin mo lamang dapat yun. Kasi kapag di mo naman kinatok, binaliwala mo, hindi ka makakarating doon. Pero the Lord has appointed that already. He has appointed the bounds, sabi niya, of our habitation. Kailangan lamang natin katukin, kailangan nating hanapin, kailangan nating hingin. Sabi niya, everyone who asks, receives, everyone who seek, will find, and everyone who knocks, it shall be open unto them. Amen? Intindihan niyo ba yun? That is a teaching from the Lord. He set the times of our lives and the bounds of our habitation. Siya nagtakda ng lahat ng yun. So, isang malaking pasasalamat ni Marvin sa buhay niya, na umabot siya ng 59? Yeah? 55 ka lang ba? Akala ko matanda ka sa akin eh. Hindi ka naman, Kuya Ricky, ka. Pero
1954. Amen. So, bago tayo magpatuloy, gusto kong tawagin si Marvin dito sa harap at ipag-pray nga natin siya. Halika, Marvin. Kasama si Karen at si Maris. Kasama kayo dito. Halika, pag-pray natin si Dad. Pag-pray natin si Daddy nyo. No? We are a family here. We pray for one another, especially dun sa mga biyaya ng Panginoon sa atin. Let's all stand up and let's extend our hands kanila. Sa family ni Marvin, kay Marvin, higit sa lahat. Hiling natin ang blessing ng Panginoon. You can speak a blessing for them, for him, in your own words. So, hallelujah, Lord Jesus. Lord God, muli nagpapasalamat kami sa buhay ni Marvin, Panginoon. Na tinawag mo, Panginoon, you said in your word, Lord, that even before the foundation of the world, you have chosen us. At Lord, nagpapasalamat kami na isa si Marvin, Panginoon, na tinawag mo. At Lord, narito siya ngayon, Panginoon. Tumutuloy, Panginoon, sa tawag mong yun, Panginoon. Lord, sa pagsunod niya, Panginoon, sa tawag mong ito, Panginoon, alam namin na pinagpapala mo siya, Panginoon. At yung pagpapalang yan, Panginoon, ay patuloy mong pinapadaloy sa kanyang mga anak, Panginoon, sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa. Kaya, Lord, muli sa kanyang kaarawan na ito, Panginoon, ay binigay mo sa kanya, yung araw ng kanyang kapanganakan na ito, Panginoon, muli kami nagpapasalamat sa iyo at muli namin inihiling, Lord. Lord, ibuhos mo po sa kanya ang buong pagpapala, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng kabutihan mo, Panginoon, sa buhay ni Marvin. Hayaan mong maranasan niya rin, Panginoon, the abundant life that you promised him, that you promised us, Lord. You came that we might have life and have it more abundantly. Lord, hayaan mong maranasan niya, Panginoon, ang kalakasan, ang health sa kanyang buhay, Panginoon, ang kasiglaan sa kanyang pangangatawan, Panginoon. Lord, hayaan mong maranasan niya, Panginoon, ang abundance mo, Panginoon, in material things, Lord, and especially in the spiritual things, Lord. Let him experience all of these things, Lord. At Lord, patuloy mo rin pong bakuran siya ng pag-iingat, Panginoon. At Lord, yung pangako mo, Panginoon, na buhay na walang hanggan, alam namin na ibinigay mo sa kanya, ang kanyang pangalan ay nasa Lamb's Book of Life. Ngunit hinihiling namin, Panginoon, Lord, patuloy mo po kung pahabay ng kanyang buhay, Panginoon, na makapaglingkod pa siya at makapagbigay ng kalwalatian sa iyo, Panginoon. Lord, ang lahat ng inihiling namin, Panginoon, na biyaya para sa kanya, Panginoon, padaluyin mo po sa kanyang buong pamilya, Panginoon. At sa lahat, Panginoon, ng taong may kaugnayan din sa kanya, Lord, let your grace and your mercy and your love, Lord, extend those blessings, Lord, to all of them. Maraming salamat sa buhay ni Marvin, Lord. Patuloy mo po siyang gamitin sa paglilingkod, Lord. At Lord, naway mabigyan kanya ng kalwalatian. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Amen. And Amen. praise God. Amen. So, meron pa bang gustong magbigay ng pasasalamat sa Panginoon? May magbe-birthday pa ba bukas? Meron. Wala? May magbe-birthday ba bukas? Baka gusto niyo magpasalamat. Magkasunod pala kayo. Ha? Diba, ipag-pray natin si Ray mamaya din. Ha? Okay, so meron pa bang gusto magbigay ng patotoo, pasasalamat sa Panginoon? Wala na? So kung wala na, tawagin ko si Auntie Glo sa ating giving. Makiupo ako sa inyo. So, good morning sa ating lahat. Amen. Good morning. Ngayon lang tayo Bless nag-good morning. tayo. Hindi tayo good Bless tayo. afternoon ngayon. Oo nga, hindi na good afternoon. Good morning na. And we are so blessed kasi nandito tayo lahat. Siyempre, yung first blessing natin, ginising tayo ni Lord. Amen. Diba? So, we have to
thank Him every day, every morning na ginising niya tayo. So, punta naman tayo ngayon sa ating giving. So, sabi dito sa Hebrews 13:16, sabi niya, and do not forget to do good and to share with others, for by such sacrifices, God is pleased. So, nalulugod pa lang ating Panginoon pag may gumagawa tayo ng mabuti. Do good, sabi niya. Ang pagbibigay ba ay doing good? Amen. Yan, amen. Talagang isa yon sa ginagawa nating good. There are three things that stand up to us when it comes to generosity. The first one is to do not neglect to do good. Generosity is a choice. Oh, so choice talaga yung generosity. Magiging giver tayo. Choose to live a life of generosity. So, dapat pinipili talaga natin na maging mapagbigay tayo. Sa 2 Thessalonians 3:13, sabi rin dito, never get tired of doing good. So, napakabuti ng Panginoon. Talagang itinuturo niya sa atin na maging mabuti tayo, gumawa tayo ng mabuti araw-araw. Second, sabi niya, to share what we have, it's not what we have, but to share what we have. We all have some things to share. Diba? Meron tayong pwedeng ipamigay eh. Meron tayong bibigay. Tulad ng time natin. That's doing good. Magbigay ka ng panahon mo para dumalo sa mga ganitong fellowshipping, ganyan. Kasi sabi nga ng Panginoon, do not forsake the gathering together, di ba? So that is one thing of doing good din. Sharing love, di ba? Kung nagiging mapagmahal ka, tao, that's doing good also. Yung may example nga at times, sabi of loss, people tend to be generous. Di ba? Totoo rin yan. Very generous ang tao pagka may pumanaw. No. Maalala ko noon kay Ate Aw. Very, ang daming generous na tao noon, di ba? Very generous talaga ang mga puso nila. Talagang cheerful yung pagbigay niya. At nakikiramay na sila sa atin pero nambibigay pa rin. That's one example of being a generous person. Lalabas lahat yung mga kaibigan mo eh. No? Na hindi mo nakikita ng matagal, ganyan, hindi ka nakakarinig sa kanila, pero pagdating ng grief natin, nandyan sila. So, hallelujah sa Panginoon. Sa third naman, such sacrifices pleases God. Generosity costs. There's a price tag to it, and it's given sacrificially. Once we are generous sacrificially, it pleases God to make that choice to be generous. So, talaga it will please God kapag nagiging generous tayo. Kasi hindi man pwedeng generosity, sinasabi generous ako pero wala ka namang ibinibigay, ba? Dapat meron talagang price tag ang generosity. Doon sa Psalms 34:10, sabi niya, the lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. So, kapag hinahanap natin ang Panginoon, nandyan siya lagi sa atin. At we do not lack any good thing. Amen ba doon? Amen. Amen. Yun po ang ating giving for today. Silang tayo ngayon. So, let's pray. God our Father, in Jesus' name, we thank you for caring for the needs of your people. You give us everything we need. Everything we have is yours. So please use us and what we have to fulfill the needs of others. Even when it feels hard to be generous,
Please help us to be willing to give everything you've given us for the good of others. We ask this in our most precious name of our Lord Jesus. Everyone say, Amen. Gay tayo. As we give, let's give thanks to the Lord and sing give thanks. With a grateful heart, give thanks. Give thanks because He's given Jesus. Let's give thanks to the Lord. Sing, give thanks. Give thanks. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Hallelujah. We give thanks to the Lord. At we welcome our online brothers and sisters right now. If you also want to participate in this ministry, you can just send a message to this live episode for every Sunday, no, and we can tell you how you could be a part of this ministry by your giving. No? Let's all bow down our heads and let us pray. Hallelujah. Lord God, our Father, Lord Jesus, our Master and Lord, you are the giver of life. Lord, you gave us everything. You gave us life, breath, and all things today, Lord. And Lord, you are the first one who loved us. That's why we are able to love. And you are the first one who gave. That's why we are able to give. Lord, receive now all of these gifts, tithes and offerings, Lord, that your children has given. May it be used for the furtherance of the gospel, Lord, and may it give glory to your name. And again, Lord, we thank you for being the shepherd of our lives. With this, we will not lack, but with this, with you as our shepherd, we shall be a blessing to many. So again, thank you, Lord, for making us a blessing. Lord, as we continue with our service today, Lord, we're praying, we're asking, we are one in asking you, Lord, that you pour out your Holy Spirit to each and everyone who have the ears to hear, the eyes to see, and the heart to understand, Lord, your word. Today, Lord, speak in our midst and speak in the hearts of everyone, Lord, who would hear this message. And Lord, again, give us also the grace that we may be able to follow, that we may be able to do the things that we will learn from your word today. So all of this, we give back to you again all glory, honor, and praises in the matchless and precious name of our Lord Jesus. Let everyone say amen. 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 Hallelujah. Praise God. Okay, so again, sana nga patuloy din na nakikinig sa atin yung mga kapatiran natin in other places, sa Canada, sa US,
This is a family service, and I believe the Lord is speaking to us as a family. You know? So, if you are listening, if you are participating in this service, you are a part of the family. You know? We are a part of the body of Christ, sabi niya. The body of Christ is not one member but many members. Magkakaiba. No? Pero tulad ng sabi ko kanina, if you are participating in this ministry also, we are part of the body of Christ, so we are part of the family of God. You will be a part of the family of God and the body of Christ. Amen? So last Sunday, napag-aralan natin kung nasaan tayo. Saan nga ba tayo? Sa Panginoon. Where are we in the Lord? No? We are seated, tama, we are seated in the heavenly places with the Lord. Sabi niya, if I would just read, let me read Ephesians chapter 2 verse 4 to 6. Sabi niya, but God who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us, even when we were dead in sins, has quickened us together with Christ. By grace you are saved, and has raised us up together. No? He raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Now, if you're going to look at that, kung titingnan nyo na maigi, yung sinasabi ng Panginoon dito, we are raised up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Paano natin kukunin, paano natin iintindihin yun that we are seated with Christ Jesus in the heavenly places? How are we going to understand that? Kung pag-aaralan natin na maigi, this is the Lord speaking to us in the Spirit. Sinasabi niya, we are to look at ourselves. Tignan natin ating mga sarili kung paano tayo tinitignan ng Diyos. Paano tayo tinitignan ng Diyos? Nakaupo sa tabi ng Panginoong Hesukristo in the heavenlies. That is what I want to talk about today. Paano natin titignan yun? The very first thing that we need to understand is that as a Christian, our posture is to see how the Lord sees us. Ang position natin bilang mga Kristiyano, dapat tinitignan natin ang sarili natin kung paano tayo tinitignan ng Diyos. Naintindihan ba natin yun? Naintindihan ba natin yun? Amen. Yung inuubo pa, mag-i-amen. Ba't tayo nyo mag-i-amen? Naintindihan ba natin yun? Gising ba kayo? Ha? It's early in the morning. Gising. You help me preach the word. Baka hindi naintindihan. Ulitin. Ulitin ko. Sabi ko, the very first thing that we need to understand as a Christian, our posture, our position is to see ourselves the way the Lord sees us. Kung paano tayo tinitignan ng Panginoon, dapat ganun ang tingin natin sa sarili natin. Kung ang tingin mo sa sarili mo ay makasalanan, parang sinasabi mo, ganyan ang tingin ng Diyos sa'yo. Anyone who is in Christ, he is a new creation. Yan ang sabi sa Bible. And you need to see yourselves as a new creation. We need to see ourselves as a new creation if we are in Christ. Okay? So, we need to learn how to visualize the Word of God for us. Ulitin ko yun. We need to learn how to visualize. We need to learn how to visualize the Word of God for us. Alam nyo ba yung mga salita ng Panginoon para sa atin sa Bible? Kasi hindi lahat na nakasulat sa Bible ay para sa atin. Meron siyang binabanggit na para sa demonyo. Alangan sabihin mong akin yan. Anong sabi ni Jesus kay Peter nung sinasabi ni Peter, hindi ka pwedeng ma-sacrifice, hindi ka pwedeng ma-deliver sa mga Gentiles o sa mga Romans.
Anong sabi ng Panginoong Hesus kay Peter? Get thee behind, Satan. Sinabi ng Diyos kay Peter yun. Hindi mo naman tatanggapin, get thee behind daw ako. No? Hindi natin hindi lahat na nakasulat sa Bible ay para sa atin. Meron siyang specific na sinabi para sa Israel. Pero meron maraming siyang pangako sa Bible na para sa atin. And what I'm saying is that we need to learn how to visualize the Word of God for us. Visualize. Saan galing yung word na visualize? Comes from the word vision. Dapat nakikita. Vision. You know? We are a family of optometrists. We need to have a clear vision. Ha? Tama ba yun? Amen. We need to have a Amen. clear vision. Ano? Pero, ano yung vision na yun? That vision should be pertaining to what the Lord had said. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, dapat nandun yung vision natin. Okay? We need to visualize that. Vision, yung pagkakabanggit niya sa Bible, the word vision actually means a revelation by means of a vision, an oracle, a divine communication. It's a divine communication. I want you to open your Bibles first in Proverbs chapter 29. In Proverbs chapter 29, ito ang sabi niya, no? Where there is no vision, the people perish. But he that keeps the law, happy is he. 29 verse 18. Where there is no vision, the people perish. Kung saan walang nakikita, the people perish. Ano pa sa Tagalog yung nagpe-perish na anyway, intindihan naman natin yun. The people perish. Hindi ko may Tagalog. No? Kaya kung minsan Yung ano yun, nawawala. Anong verse yun? Ano yun? kaya kung minsan Nagsasuffer, nagulok. kaya kung minsan mas ini-English ko kasi yun nga, medyo kulang tayo sa Tagalog pag ganun. Sa Nakukonsume. Napupuksa or ayan. Nakukonsume. Nauubos. Nauubos. So ayan, yung mga yan. No? Without vision, the people perish. Dapat yan ang motto natin sa optometry natin. Where there is no vision, the people perish. Kasi biblical yan. Pero ang sinasabi niya, yung vision dyan, yung Hebrew word na vision is hazon. Hazon, sabihin nga natin. Hazon, that's the vision. Na ang ibig niyang sabihin is a prophetic vision. So pag prophetic, that means it is in the spiritual realm. It is from the Word of God. So, saan nagpe-perish ang tao? Kapag wala siyang prophetic vision. Okay? So, kaya nga sinabi ko sa inyo kanina, the first thing is, we need to learn how to visualize the Word of God for us. Dapat nakikita natin, na-vision natin. Tulad nun, sabi niya, binasa natin last Sunday, pinag-aralan natin last Sunday, that He raised us up and made us sit together with Christ in the heavenly places. Kung i-visualize natin yun, marami tayong makikitang sinasabi ang Panginoon when we are seated in the heavenlies with Christ Jesus. Unang-una may victory na doon because you are already seated in Christ Jesus, in the heavenlies. Meron ng victory doon. Yan ang unang-una. Kung i-visualize mo yun, katabi ko ang Panginoon. Ibig sabihin, saved ako. See how important that is? When you see, you are able to see the Word of God for you, then you become victorious. Okay? So, the word vision in the Hebrew is hazon, and it refers to a prophetic vision from God Himself that will surely come to pass. Amen? If it is from God, it will surely come to pass. Kung galing sa Diyos, mangyayari at mangyayari yun. Sabi nga nila, yung kasabihan na itaga mo sa bato, the Word of God, yan ang pwede mo talagang
panghawakan, itaga mo sa bato, mangyayari at mangyayari. So, napakahalaga na dapat matutunan natin that we need to visualize the Word of God for us. Marami siyang sinasabi sa Bible about us. When we meditate on the Word of God, sabi niya, you will be like a tree planted by the rivers of water. Try to imagine that. Try to visualize that. You will be like a tree planted by the rivers of water kapag nagme-meditate ka raw ng salita ng Panginoon. You know? Close your eyes and try to visualize that. Ano makikita nyo? Pag para kang isang puno na nakatanim sa rivers of water, malapit sa maraming tubig, ano mangyayari doon? Sabi niya in Psalms chapter 1, in verse 1 to 3, sabi niya, your leaves will always be green. You will have your fruit in its season. At hindi nalalanta yung kanyang mga branches. Amen? That is how we need to read the Word of God. Pag binasa natin ang salita ng Panginoon, dapat ganun, binivisualize natin. Ano ibig niyang sabihin dito? Visualize. We need to learn how to see things the way the Lord sees it for us. Kasi kung galing sa Diyos yan, it will surely come to pass. Amen? Amen. Second, gusto kong maintindihan natin that God wants to give us these prophetic visions. Gustong ibigay sa atin ng Panginoon ang prophetic visions na to. Hindi lahat ng tao alam na merong prophetic vision ng Panginoon sa bawat tao sa atin ng Diyos. In Psalms 139, ano sabi niya? Doon pa lamang sa loob ng sinapupunan. He has prepared us already. Meron na siyang nakasulat. Nakatakda na kung anong mangyayari sa atin. The Lord has planned everything for us already. In Jeremiah chapter 11 verse 29, Nadine, ano sabi niya? For I know. What do you know? The plans. May plans. Very familiar verse. Dapat alam natin yun. So if you can visualize that, I know the plans that I have for you, saith the Lord. Ano yung plans niya? Plans to prosper you. Wow, if we can visualize that, Give you a future. then meron tayong confidence that we will always be victorious. Amen. Nakukuha niyo ba yun? God has a prophetic vision for us. Sabi ko, not everyone receives prophetic vision. Sino lamang yung makakatanggap ng prophetic vision? Prophets. Hindi yung nagbabasa ng salita ng Panginoon. Kasi prophetic, ibig sabihin, when it means prophetic, that's in the spirit eh. The prophets always speak more on the spiritual realm, on the spiritual aspect. So saan natin kukunin yung spiritual aspects na yan ngayon? From the Word of God. So everyone who would read and receive the Word of God, receives prophetic vision. They receive Hazon vision. Okay? So, hindi lahat nakakatanggap niyan. In 1 Samuel, if you would open 1 Samuel. 1 Samuel chapter 3. Sige, go to 1 Samuel chapter 3. Sabi niya dyan, Chapter 3. verse 1. And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli. And the word of the Lord was precious in those days. There was no open vision. Sabi niya, this is in the King James Version. In the Old Testament, there was a time, sabi niya, that when the word of the Lord was precious in those days. In other translations, tingnan nyo pakinggan nyo to. In other translations, sabi niya, in the ESV, the English Standard Version, sabi niya, now the boy Samuel was ministering to the Lord in the presence of Eli. And the word of the Lord was rare. Sabihin nga natin, rare. Rare. The word of the Lord was rare in those days. There was no frequent vision. So, kung saan walang salita ng Panginoon, walang vision. Okay? Where there is no word of God,
there is no vision. Yan ang sinasabi niya. In those times, nung bata pa si Samuel, sabi niya, the word of God was very rare. There was no frequent vision. So kung hindi tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon ngayon, then we cannot have a vision. We cannot have a prophetic vision. Naintindihan niyo ba yon? Kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Panginoon, you cannot have a prophetic vision. At hindi madali ang magbasa ng salita ng Panginoon. At first, hindi mo talaga naiintindihan yung binabasa mo. But if you would continue, sabi niya sa Bible, if you would continue on to find, to seek, we will find. If we will continue on. Kung patuloy tayo, kung pagpapatuloy natin, if you will continue to read the Bible, then you will understand. Amen. Okay? Hindi madali. It's not easy to read the Bible. Especially if you're a new reader. Kapag bago ka lamang nagbabasa ng Bible, hindi mo maintindihan. Punta ka sa numbers. Oo. Kaya nga sabi niya sa Bible, how can they understand without a preacher? Yes. Kailangan din ng preacher. Amen. So, kailangan natin pumunta ng church para makarinig ng Word of God. Amen. Or, pwede kang direct na magbasa ng Bible. If God would deal with you through His Word, then makikita mo yung salita ng Panginoon. You will have a prophetic vision. Sabi niya, the word of the Lord was rare in those days. Napakalungkot na mabuhay sa mga panahon na walang salita ng Panginoon. Why? Because it is the word of God that brings all the blessings and the goodness of God to people. It is the word that brings all His blessings from heaven to earth. It is the word of God. Sabi ng iba, bata ko, mayaman ako, hindi naman ako nagbabasa ng Bible. Ha? That is the mercy of God, kung ganon. That is a gift of God. The more that we should be seeking God through His Word. Blessed ka pala kahit di ka nagbabasa ng Bible eh. Then, the more na magpasalamat ka sa Panginoon dahil that is the grace of God sa buhay mo. Pero pag na-forfeit mo yun, sa tingin mo, tuloy-tuloy yung blessing na yun? Hindi. At saka, lagi kong sinasabi, hindi porket mayaman ang isang tao, ay blessed siya. Maraming tao ang maraming ang pera, pero hindi makatulog sa gabi. Bakit? Natatakot na baka manakawan siya, natatakot na mamatay, sayang naman yung kayamanan niya, marami siyang kinatatakutan. Okay? Wala siyang mapagkatiwalaan na tao, hindi siya masaya. So, hindi blessing yun. When the Word of God says blessing, it means all-encompassing blessing. Lahat yun lang aspect sa health, sa wealth, sa life, sa relationship, Hindi ka nga mayaman, pero wala ka namang kaaway. Nakakasama mo ng maayos lahat ng pamilya mo. Then that is a blessing. Naintindihan yun? But without the Word of God, sabi niya, it is very rare in those days. So, isipin niyo gaano kalungkot ang Israel noong mga panahon na yon na walang salita ang Panginoon sa kanila. Actually, lagi silang talo sa mga kalaban nila eh. When the Word of God is absent, there is no prophetic vision. Hello, BJ. Praise God. Kasama natin si BJ. Nandito si BJ. Welcome, BJ. So, tulad ng sinasabi ko kanina, we need to learn how to visualize the Word of God. Bakit? Kasi gusto ng Panginoon matanggap natin yung prophetic vision. We need to learn how to see. In the Bible, laging sinasabi ng Panginoon, they have eyes, but they cannot see. May mga mata sila pero hindi sila nakakakita. May mga tenga sila pero hindi sila nakakarinig. Bakit? Sabi niya, because ang mga puso nila ay pinatigas na nila. At kapag matigas ang puso natin, hindi natin matatanggap
yung salita ng Panginoon, hindi natin matatanggap yung vision mula sa Panginoon. The prophetic vision from the Lord. Okay? It is not for the lack of money or lack of connections that people perish. People perish, anong sabi niya? Binasa natin kanina, Proverbs 29. People perish because of Lack of knowledge. lack of vision. Where there is no vision, There is the no- people perish. Ha? Sabihin nga natin yun, where there is no vision, Where there is no vision, the people perish. people perish. So, hindi magpe-perish ang tao dahil wala siyang pera. Magpe-perish ang tao kapag wala siyang prophetic vision from the Lord. Okay? Kung walang prophetic vision. There are unbelievers who receive visions. You know? Who receive visions and they do it. Ano nangyayari sa kanila? Kahit hindi sila Christians, they prosper because they have vision. No? Karamihan nga ng mga testimony ng mga non-believers, they learn how to visualize things. When you learn to visualize things, then nagiging prosperous ka. It will manifest. Sabi niya, it will come to pass. Okay? Pero mas maganda kung ang visualize natin, ang tinitignan natin, yung galing sa salita ng Panginoon patungkol sa atin. Ano ang sinasabi ng Diyos patungkol sa atin? Yun dapat ang pinag-aaralan natin i-visualize. When we pray, eto, tignan nyo ha, paano tayo manalangin? When you pray, why do we close our eyes when we pray? You know? There are people who pray without closing their eyes. Pero alam nyo ba na mas magandang nakapikit tayo kapag nananalangin? Kasi, when our eyes are closed, we can visualize. And this is the secret of an answered prayer. Kapag nanalangin ka, meron kang isang hinihingi. Dapat binivisualize mo yung hinihingi mong yun na ibinibigay ng Panginoon. An example is, when you say, Lord, bless me. And when you close your eyes, you have to be visualizing that the Lord is laying His hands on you, blessing you. Or, you visualize yourself, the Lord sending abundance of grace sa iyo. Sending opportunities, opening doors for you. Dapat ganun ka nananalangin. Kaya sabi niya, when you stand praying, believe that you have received. Kapag nanalangin daw tayo, manampalataya tayo na tinanggap na natin. So, paano tayo mananampalataya tinanggap natin yun? We visualize. Dapat tinitignan natin, nakikita natin yung prayer natin that it is coming to pass. Naintindihan ba natin yun? Naintindihan ba natin yun? Amen. So sabi niya, in Proverbs 29:18, sabi niya, binasa natin na, without vision, the people perish. Kung walang nakikita, we will perish. We will not receive the things that we are asking for. Panguntain. Okay? So dapat, doon pa lamang, sa panalangin pa lamang natin, tinitignan na natin na nangyayari. Vision. May vision na tayo. Nakita na natin. We need to learn to see things coming to pass before it will come to pass. Dapat nakikita muna natin. An example of this, meron isang, naikwento ko na ata ito noon sabi ko, meron isang asawa ng isang pastor na nabulag. And palagi siyang pinagpre-pray sa church, pinagpre-pray siya ng mga pastors, pero hindi siya nakakita. Until such time na ayaw niya na magpa-pray over. Kasi parang hindi nangyayari yung prayer sa kanya Minsan, merong isang pastor na pumunta doon sa church nila. So tinaguan niya to dahil ayaw niya may pag-pray siya. Pero nakita siya, nakita siya nung pastor na yung tinawag siya. Liga, pag mag-pray tayo, sabi niya. Hindi siya nakakita Sabi niya, okay, you close your eyes and I will pray over you. So, pinapikit niya itong asawa ng pastor na to. Tapos nanalangin siya. Now, open your eyes. Can you see? Sabi niya, nakakita ka na ba? Wala pa naman siyang makita. Sabi niya,
paano ako makakita? Wala akong makita. Sabi niya, o sige, close mo ulit yung mga mata mo. Sabi niya, and I will pray for you again. No? Nag-pray uli siya na ano. Tapos, open your eyes. Nakakita ka na. Hindi pa rin siya nakakakita. No? So sabi niya, paano ako makakakita eh? Pinag-pray mo lang naman ako. So ibig sabihin nun, wala na siyang faith doon. Ano, that prayer, wala na siyang faith doon sa prayer na yun na makakakita siya. Sabi ng pastor sa kanya, dapat pagpikit pa lamang ng mata mo, habang pinag-pray kita, nakikita mo nang makakakita ka. Ano? So, in-explain nung pastor sa kanya yun, you have to see yourself healed, you have to see yourself seeing before you can see. Bago ka makakita, dapat nakikita mo muna yung sarili mo, nakakakita ka nga. No? So, naiintindihan ng asawa ng pastor yun. The third time they prayed, ano, nakipag-pray na yung asawa ng pastor na yun. He spoke in tongues, ano, at pagbukas ng mata niya, sabi niya, nakakakita na ako. No? So, she learned how to visualize things. May mga bagay na instant na nangyayari. Ano? Pero meron din mga bagay that it takes time for us to learn how to visualize it. Kailangan pag-aralan natin yun. Ano? Kung meron tayong hope, ano? Hope is a positive expectation. Dapat nag-expect tayo positively na mangyayari sa atin yung gusto ng Panginoon. Ano sabi ko kanina? God wants us to receive prophetic visions. He wants you to have prophetic vision. Gusto ng Diyos magkaroon tayo ng vision doon sa kanyang mga salita. Kung ano yung gusto niya mangyari sa atin. Dapat nakikita natin yan. Ano ba yung future ko, Lord? You know? Sabi niya, for I know the plans that I have for you. Ano yung plans na yun? Plans to prosper you, to give you a hope and a future. Those are the plans of the Lord. So if you learn how to visualize those things, ang gusto pala ng Panginoon sa akin is for me to prosper. Then, kapag nakikita mo yung prosperity mo na yon, then it will manifest. It will come to pass. Amen? Whenever God wants to do something good in our lives, He first gives us a prophetic vision. Basta't may gustong gawin ng Panginoon sa atin na maganda. Siyempre, lahat ng gusto ng Panginoon sa atin, maganda. Pero pag meron siyang gustong gawin para sa atin na maganda, bibigyan niya muna tayo ng prophetic vision. And tulad ng sabi ko kanina, you can only receive the prophetic vision if you are intimate with the Lord. Anong ibig kong sabihin ng intimate? Meron kang relasyon sa Panginoon, malapit na relasyon. Ibig sabihin, kinakausap mo siya, binabasa mo yung kanyang salita, at naririnig mo yung tinig niya sa kanyang salita. Without those things, parang nagsasayang lang tayo ng buhay. Ano? Nagsasayang lang tayo ng buhay sa mundong ito. If you are saved, if you are a Christian, you are saved, pero talunan ang buhay. Talunan ang buhay na Kristiyano. Okay? Ngayon, if we are receiving those prophetic visions from the Lord, then we are already saved and we are thriving. We are victorious dun sa Christian life natin. That is how we become victorious in our Christian living. Ano? Kapag tinatanggap natin yung prophetic vision from the Lord. Si Abraham, ano? In Genesis chapter 15, tignan nyo, basahin ko to, pakinggan nyo. In Genesis chapter 15, sabi niya, after these things, the word of the Lord came to Abram. Abram pa siya noon, ano? The word of the Lord came to Abram in a vision, saying, do not be afraid, Abram, I am your shield and your exceeding great reward. The word of the Lord, sabi niya, came to Abram in a vision. Isipin nyo nga na mabuti yun, the word of the Lord. Yung salita ng Panginoon came to Abram in a vision. Actually, ang mas malalim na tingin dito, who is the word of God? Jesus. Jesus is the word of God. Jesus came to Abram in a vision. Yun ang sinasabi niya, the word of God. Pero
masigit pa ron, yung salita talaga ng Panginoon appeared or came to Abram in a vision. In a prophetic vision. Anong sabi ng vision na yon? I am your shield and your exceeding great reward. Okay na yun kapag sinabi ng word sa kanya, I am your reward. Okay na yun eh. Pero ang sabi niya, I am your exceeding great reward. Okay rin kapag sinabing I am your great reward. Pero ang sabi niya, exceeding pa eh. Paano tinignan ni Abraham yun? Ano? Nung sinabi sa kanya, I am your shield, ako ang iyong kalasag, ako ang iyong panangga, at ako ang blessing mo. Sabi ng Panginoon. Paano tinignan ni Abraham yun? No? God appeared to Abraham as a shield. Ano? Prophetic vision yun. Ako ang magtatanggol sa iyo. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa kanya. Kaya, alam nyo ba nung kinidnap si Lot, yung pamangkin ni Abraham, ano? Sino ang umatak doon sa mga kings na yon? 5 kings yun, ha? Kinalaban ni Abraham. Sino mga kasama ni Abraham? Mga farmers niya, mga shepherds niya. Hindi trained sa war yung mga yon. But what did the Lord say? I am your shield. Ako ang iyong panangga. And I am your exceeding great reward. Nabawi niya si Lot at saka lahat ng mga kinuha ng mga 5 kings na yun. Pero ito yung 5 kings na yun, ilan ang mga sundalo nila? Tinalo ng isang shepherd. Okay? Because he was able to visualize yung sinasabi ng Panginoon, ako ang iyong blessing. Ako ang iyong kalasan. Okay? Yun yung importance na natututunan natin i-visualize kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Pero wala tayong ma-visualize kung hindi tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon. Kung hindi tayo nakikinig ng salita ng Panginoon. Wala kang i-visualize. Okay? Wala tayong confidence. Siguro, tsambahan, the mercy of God, matanggap natin yung ibang mercy, biyaya ng Panginoon sa atin, pero hindi victorious reward yun. Hindi tayo nagiging victorious doon. But if we learn to receive the prophetic word, the prophetic vision of God, na gusto niyang ibigay sa atin, then we will be able to become victorious. Amen? Amen. Fourth, the Lord wants to give us a new positive vision in our lives. Gusto ng Panginoon, positive yung vision na binibigay niya sa atin. All of these visions are in His own perfect time. He makes all things beautiful in His, sa kanyang tamang panahon. Pero anong gagawin natin? Tulad sabi ko kanina kay Nonong, katukin mo. Sabi niya, ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. Anong acronym nun? Ask, A. Seek is S. Knock is K. Ask. A-S-K. Ask. Sabi niya, humingi ka. Ano sabi ni James? Hindi ka nakakatanggap dahil hindi ka humingi. No? Pag humingi ka, sabi niya, nang naaayon sa kanyang kalooban, alam mo na matatanggap, alam mo na naririnig ka niya, at alam mo na matatanggap mo yung hinihingi mo. No? Again, that is receiving the prophetic vision, the positive prophetic vision ng Panginoon para sa atin. Sabi niya, importante kasi na visualize natin. Kasi alam niyo paano magbigay ng vision ng Panginoon. It is in picture form. Kung magbigay ang Panginoon sa atin ng prophetic vision. Paano natin kukunin yun? We have to build up our imagination. Dapat alam natin gamitin yung imagination natin. Hindi yung imagination na fantasy, Nag-imagine ka na ikaw si
si Snow White o si Cinderella na prinsesa ka. Hindi. That is not the imagination na sinasabi niya sa Bible. No? We need to build our imagination. Dapat ma-exercise natin paano mag-imagine. Alam niyo ba na lagi tayo nag-i-imagine? Do you believe that? That we are always imagining things? Halimbawa, may trabaho kang gagawin. Ano, tumanggap ka ng tawag. Food Panda, kailangan ko ng ano? No? Kailangan ko ng Chowking. No? So, binivisualize mo na kaagad yun. Meron ka ng picture kaagad kung saan mo kukunin yung delivery mo na yun. Every time, meron tayong gustong gawin, nagmamanifest yun as an imagination dun sa mind natin. Pero alam nyo ba na ang imagination ng tao, sabi niya sa Bible, it is evil continually. No? Sabi niya in Genesis chapter 6, ano? Basahin ko to, ano? In Genesis chapter 6, in verse 5, sabi niya, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Ito yung bago yung flood ni Noah. Nakita ng Diyos, ang imagination daw ng tao patuloy na masama. Kaya sabi niya, sisirain ko yung mga nilikha ko. Ano? And it repented God that He created man. No? May pinagsisihan din ang Diyos na nilikha niya ang tao. Kasi ang isip daw, ang imagination daw ng tao sa kanyang puso ay evil continually. Kaya ang pangako niya after the flood, pangako niya kay Noah, no? In Genesis chapter 8, sabi niya, nung nag-offer si Noah ng sacrifice, after na lumabas sila sa ark, sabi niya, the Lord smelled a sweet savor, and the Lord said in His heart, I will not again curse the ground anymore for man's sake, for the imagination of man's heart is evil from his youth. Ang imagination daw ng tao, masama mula pa sa pagkabata. Neither will I again smite anymore everything living as I have done. Hindi ko nasisirain muli ang mundo tulad ng ginawa ko. Kasi mula pa sa pagkabata, ang isip ng tao, imagination na niya ay masama. So kung ang imagination pala natin ay masama, paano tayo magiging victorious doon sa mga gusto nating gawin? Masama lahat ng imagination natin Ha? Sino dito ang hindi nag-imagine na masama? Ha? May galit ka sa isang tao, nag-imagine ka na kagad, sana madapa ka. Ha? Nag-away kayo ng girlfriend mo. Sabi mo, sana magsisikat o lumapit ka uli sa akin, maglulumuhod ka sa akin at magmakaawa ka sa akin. Imagination. Ano? Pero, ang sinasabi ko, dapat natin i-build yung imagination na yun in the right way. How? Through the Word of God. Kasi doon lamang nababago yung evil thoughts natin. Yung evil imagination natin, nababago lamang yun sa salita ng Diyos. Okay? Doon lamang nababago yung evil thoughts natin. Kung wala yung salita ng Panginoon, continually, sabi niya, patuloy na masama ang iniisip natin sa kapwa natin. Naintindihan niyo ba yun? No? Yun ang laging iniisip natin. Iniisip nga natin umisan, sapakin ko na ito at magsisinala ako pagkatapos. No? That is evil thought, evil imagination. Pero nung iniisip mo yon, anong nasa loob ng isipan mo? Nakikita mo na duguan na siya, binubugbog mo siya. Sa galit mo, sa sobrang galit mo, ini-imagine mo ganun. Tapos mag-i-imagine ka na lang, magsisisi na lang uli ako. Masama yun. Masama talaga ang isip natin. Kahit na mayroong kasamang pagsisisi, masama ang intention natin. The imagination of man is evil from youth.
Kaya nga yung bata, kahit wag mong turuan magsinungaling, magsisinungaling yan eh. Ano? May mga napanood ako na mga videos, no? Yung isang bata, mga 3 years old, punong-puno ng crumbs yung bibig niya. Sabi ng nanay, "Who ate the cookies?" "Not me." "Not me," pero punong-puno yung bibig niya ng crumbs. Okay, "Not me." So, bata pa lamang yun, kahit hindi siya tinuruan na magsinungaling, natututo siyang magsinungaling. Kasi yan ang nature natin eh. Ano? We imagine evil thoughts continually. At patuloy yun. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, sa dami ng nakikita natin. No? Sa dami ng mga available scenarios in our telephone, in our TVs, ano? Sa dami ng mga nakikita natin, nag-i-imagine ka agad tayo kapag meron tayong nakita doon. Kasi kung ano yung nakikita natin, yun yung pumapasok doon sa mind natin. Kaya, ang tinuturo ko this morning is that we learn to see things that are good. And the only things that are good is from the Word of God. Yun lamang eh. No? Manunood ka ng TV ngayon. No? Makikita mo maghahalikan 2 lalaki. 2 babae. Mabuti ba yun? Hindi. Kahit na lalaki at babae, makikita mo, meron at meron papasok na imagination sa mind mo. Okay? So, what comes next? Sabi nila, kung saan ka rin nakatingin, doon patungo yung katawan mo. Ano? Kung nagdra-drive ka, hindi pwedeng diretso ang punta mo pero nakatingin ka sa left. Kung nakatingin ka sa left, pupunta sa left yung sasakyan mo. Hindi pwedeng diretso. Okay? Kung kakanan ka naman, hindi pwedeng nakatingin ka sa diretso. Kailangan nakatingin ka rin doon sa iikutan mo, doon sa lilikuan mo. Ganon din sa atin. Kung ano yung nakikita natin, yun ang lalabas na imagination natin. Naintindihan nyo ba yun? Amen. Lastly, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng vision sa mind natin when we ask Him. Kung hihingin natin yung pictures na yun sa mind natin, Lord, ano yung gusto mong makita ko sa bagay na ito? Alam nyo, ito yung isang nature ng isang tao. Kahit alam niya na tama yung ginagawa niya, kuminsan, tumitigil siya dun sa tamang ginagawa niya yun eh. Bakit? Bakit siya tumitigil sa ginagawa niyang tama? Kuminsan, hindi niya nakikita yung reward. Parang hindi naman nagkakatotoo. Parang walang silbi yung ginagawa kong ito. Pero ang sabi niya sa Bible, you continue to do good. Yung exhortation kanina sa giving natin, continue to do good, for in due season, you will reap if you will not faint. Kung hindi ka titigil, aanihin mo. Bakit ko sinasabi ito? Ang isang vision ko noon, ito pinakita ng Panginoon sa akin na vision ko eh. Nakita ko yung sarili ko, I was laying hands on people na maganda yung mga kamay ko. Na maayos na yung mga kamay ko. Nakikita ko yun, pinakita ng Panginoon sa akin yun noon, 2 kamay ko maganda. Ano ginagawa ko? I was laying hands on people. Pero kung minsan, nakakalimutan ko yun sa tagal, Lord, bakit hindi naman nangyayari? Ang nakita ko pang suit ko doon, puti. Nakaputi ako na polo, and I was laying hands on the people and my hands are healed. Yung mga kamay ko. Vision yun ng Panginoon sa akin. Pero, bakit tumigil ako na tinitingnan yun? Kaya nga sabi ko, even when I was preaching in Irisan, believe with me, the Lord is healing me. Na makikita nyo ako na maganda na yung mga kamay ko, mga paa ko. Kaya nga hinihiling ko rin sa inyo, when you pray for your pastor, when you pray for me, visualize nyo rin yun. When you pray for me, i-visualize nyo sa akin?
that I am laying hands on people with my hands healed. You know? Kasi yun yung vision na binibigay ng Panginoon sa atin. The Lord will also give you visions. Nung pinigyan ng vision si Abraham, anong sabi ni Abraham? Sabi niya, Lord, anong bibigay mo sa akin? Seeing I go childless. Wala akong anak, wala akong pagmamanahan. No? Siguro meron din tayong mga ganong mga hiningi sa Panginoon. Lord, paano ako asenso dito sa trabaho ko? Lord, paano ako makakarating abroad? Lord, paano asenso yung business namin? Ano? All of these things we need to ask the Lord. No, kailangan hingin din natin. When we pray for something, sabi ko kanina, learn to see it. Pag-aralan yung tignan kung ano yung hinihingi ninyo. At syempre, kapag tinignan yung hinihingi ninyo, tignan nyo na nangyayari na binibigay ng Panginoon sa atin. Kung ano yung hinihingi natin. No? Sabi niya in Luke chapter 6, in verse 45, Luke 6:45, pakinggan nyo to ha. A good man out of the good treasure of his heart brings forth good. An evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ano? Kung minsan yung faith natin, akala natin basta't sinabi natin, mangyayari. Hindi, ang sinasabi niya dito, out of the abundance. Out of the abundance of the heart, yun yung sasabihin natin. Kung ano yung punong-punong nasa puso natin. Anong lalagay natin sa puso natin? We visualize, we imagine the good things in our heart. Imagine mo. You imagine that you are performing in your class and then you're imagining in 4 years time, architect na ako. Accountant na ako. Doktora na ako. In a year's time, prosperous na ako sa business ko. May sarili na akong business. Yun dapat tinitignan natin. We are learning to visualize those things. Pero hingin natin sa Panginoon. No? Ganun ba tayo manalangin? Ganun ba kayo manalangin? Are you seeing the things, or kapag nanalangin tayo, Lord, thank you for this day. Bless me as I sleep. In Jesus' name, amen. Walang silbi yung prayer na yun. Nagpasalamat ka, yes, that's good. Thank you for this day. Pero, sabi niya nga sa James, in James chapter 1, you do not have because you are not asking. You receive not because you ask not. Hindi ka tumatanggap dahil hindi ka humihingi. Pero pag humingi ka, sabi niya, hindi ka pa rin tumatanggap kasi mali yung iniisip mo. Mali yung motive mo. So dapat tama para makatanggap tayo. Visualize it. Tignan mo yung sarili mo na nasa Amerika ka na. Tignan mo yung sarili mo na nasa Canada ka. Tignan mo yung sarili mo na nag-work ka sa isang malaking kumpanya. Tignan mo yung sarili mo na masaya yung pamilya mo, na po-provide mo. That is how we see things from the Lord. Pero tulad ng sinasabi ko, hindi madali yung mga bagay na yun. Kaya kailangan ipanalangin din. Kailangan hingin din natin sa Panginoon. Ito yung prayer niya, no? Ito yung prayer. I want you to open Ephesians chapter 1. Ito yung prayer ni Paul. In Ephesians chapter 1 in verse 16. Pakinggan niyo to. Ephesians chapter 1 verse 16. Sabi niya, I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers. Sabi ni Paul. Ano yung prayer ni Paul? That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him, having the eyes of your heart enlightened. Sabihin nga natin yun, eyes of your hearts enlightened. Yun, that you may know what is the hope to which He has called you, what are the riches of His glorious inheritance in the saints, what is the immeasurable greatness of His power toward us who believe, according to the working of His great might. So ang prayer ni Paul, sabi niya, ipag-pray nyo rin that you would have
the eyes of your hearts enlightened. The eyes of our understanding. Dapat mabuksan din yung mga mata natin ngayon. Hingin natin ito. You can read this to the Lord. Lord, this is my prayer that you would give me the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of the Lord Jesus Christ, that I will have my eyes, the eyes of my heart enlightened, na mabuksan ng aking mga mata. Kaya nga, sabi ko sa inyo, ang lagi kong panalangin noon, Lord, that I will have eyes to see. Bakit? Di naman ako bulag. Anong ibig ko sabihin doon? Na makakita yung spirito ko. Na makakita ng tama yung imagination ko. Amen ba? Intindihan niyo ba yun? Amen. This is what you need to pray also. That our eyes would be enlightened. And this is what you need to pray for people you want to be saved. The people that you are praying for to be saved. That their eyes would be enlightened. Pag-pray din natin. Kung meron tayong mga kamag-anak, mga mahal sa buhay na hindi paligtas, we pray this, Lord, buksan mo yung kanilang mga mata. Pero buksan din ng Panginoon yung mga mata natin. Dapat mabuksan din yung mga mata natin. Dapat mabuksan yung mga tenga natin. Spiritual eyes. Spiritual eyes. Amen? So again, ang sinasabi ko ngayon, merong kapangyarihan yung vision natin. Yung tingin natin. May power yan. If we learn how to visualize what the Lord is telling about us. Kung alam natin paano tignan yung sarili natin sa mata ng Panginoon, then magkakaroon tayo ng power sa ating vision. Amen? Ano yung mga dapat nating tignan? It is scriptural for us to believe for good days. Ano yung good days na yun? Sabi niya in Psalms 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Alam niyo yung follow doon? Ang ibig sabihin niya is to hunt. Surely goodness and mercy will hunt me. Hahanapin ako. So try to visualize that. Goodness and mercy is looking for you, is following you, is hunting you. The goodness and mercy of the Lord is following you all the days of your life. And then try to visualize the next verse. And I will dwell in the house of the Lord forever. Dapat ganun ang visualization natin. Dapat ganun ang vision natin. Remember this always. Lalong-lalo na sa family ng mga optometrists. Ano yun? Without vision. Without vision, the people perish. Sabihin natin yun, without vision, the people perish. Kung wala kang nakikita, galing sa Panginoon, you will perish. Di ba napakagandang motto yun ng optometry? Without vision, the people perish. Proverbs 29:18. Without vision, the people perish. So, ang aking dalangin ngayon, tulad ng lagi kong pinapanalangin sa bawat isa sa atin, kasama natin si BJ, birthday ni Marvin, birthday mga anak niya, yung family natin, that our eyes will be open. Gusto kong ipanalangin, itong panalangin sa atin ni Paul, gusto kong ipanalangin ko rin para sa inyo ito. I want you all to bow down your heads now. And let us pray. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa salita mo ngayon na aming napakinggan. Lord, ito po ang aming dalangin ngayon, Panginoon. Dalangin ko po sa bawat isa na narito, sa bawat isa na nakakapakinig ng aking tinig ngayon, na ikaw, O Diyos, ay magbibigay sa amin ng mga revelation, ng knowledge patungkol sa Panginoong Jesus. Bigyan mo kami, Panginoon, ng revelation and knowledge about the Lord Jesus Christ. That our eyes, the eyes of our understanding would be enlightened. Lord, na mabuksan ang aming mga mata, na makita namin ang aming mga sarili kung paano mo kami tinitignan.
kung ano yung sinabi mo patungkol sa amin, ay makita namin sa aming mga sarili at matutunan namin itong tignan palagi. Matutunan namin itong ipamuhay kung ano yung pinapakita mo sa amin. For I believe, Lord, that you want us to receive these prophetic visions from your word. So, Lord, again, I pray, Lord, that we may be able to know what is the hope to which you have called us. What are the riches of your glorious inheritance in the saints? And what is the immeasurable greatness of your power towards us who believe? Lord, again, thank you, Lord, for hearing this prayer. We're praying this back to you, Lord, from your word. And we're lifting it all up again to you, Lord. And we believe, you said in your word, kapag humingi kami ng naaayon sa iyong kalooban, pinapakinggan mo kami. At kung pinapakinggan mo kami, matatanggap namin ang lahat ng aming hinihiling. So even right now, Lord, we want to thank you. Thank you. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord, for hearing our prayers. Again, we lift up to you all the glory, honor, and praises. In Jesus' name, amen, and amen. Hallelujah. May naintindihan ba kayo sa word ngayon? Amen. Are you blessed? Amen. Okay, so are you committing your lives to do that visionary thing? Ibinigay sa atin ng Panginoon? Pag-aralan natin, paano natin tignan sa mind natin, sa imagination natin, ano ang sinasabi ng Panginoon patungkol sa atin. Amen? Amen. Okay, I want you all to stand up. Tayo-tayong lahat. Tayo kayong lahat. And receive the blessing of the Lord. May the Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you perfect peace. In Jesus' name, amen and amen. Amen.